Good day everyone! I'm sure napanood nyo sa ibang mga vlogs about yung mga makeup haul, yung mga Watson's haul, and talagang informative sila, diba? Today, gagawa tayo ng something special. Ang gagawin natin ngayon is para dun sa mga versions sa mga nurses, focusing on the central supply room dito sa United States. Para naman at least guys, may idea kayo kung anong itsura ng mga supplies dito, anong tawag, and paano gamitin. Para naman mas madali yung transition nyo dito. And I'm sure, curious kayo kung anong mga bagay na meron dito, diba? And I'm sure, magagamit itong information pagdating nyo dito sa US or pagdating nyo sa ibang bansa. So stay tuned and watch till the end. I'm your Juan De La Cruz, your OFW nurse. Disclaimer lang po, itong mga papakita ko sa inyo is based po dito sa hospital ko, okay? And based on my experiences. Kung may mali ako or may mga things na gusto nyong i-add in, please comment down below lang, okay? Also, ginawa ko to during sa break time ko dito sa US. And yes guys, legit may break dito. Hindi katulad back sa Pilipinas kung saan 1 or 2 minutes or 5 minutes lang yung break. Dito, 1 hour. Bruh. Alam ko for us nurses back sa Pilipinas, parang imposible yan. Pero dito, it's possible. So, start tayo. Yung IV cannulation. Halos same lang back sa Pilipinas guys. Ang ginagamit nila dito is yung BD, yung may click, yung nag-retroback na automatically, yung auto-guard. Then, ang pangit lang dito guys, ang mas gusto nila is yung walang wings. Ibig sabihin, halos diretso lang. Para siyang ballpen lang guys. So if before nag-insert ka, yung technique mo is hawak mo yung dalawang wings pag ganun ka. Usually ganun tayo sa Pilipinas. So medyo maninibago ka kasi nga ang hawakan mo ngayon style ngayon is medyo pag ganun na. Parang ballpen type. So if hindi ka sanay, medyo mahirapan ka sa una. Pero sa una lang naman. It took me like 2 or 3 weeks tapos medyo naka-adjust na ako. Then dito rin guys, mahilig mga tao lalo na sa emergency room mag-insert ng IV from here above on. And more on specifically dito. Ang tawag nila dito is AC or antecubital area. So dito talaga sila mag-insert kasi gusto nila ng malalaking gauge. Malalaking gauge at least 20 kasi minsan mga ER doctor automatic nag-order mga CT scan with contrast. Kasi pag ganun, requirement guys, at least yung IV cannulations from here above and at least gauge 20. So yun ang isa sa mga reasons kung bakit doon sila lagi nag-insert. Ang problema doon guys, sa mga medical surgical floor or sa mga ward guys, kung may continuous IV infusion sila, tapos nakapump ka, every time magbe-bend sila guys, tutunog yung pump mo. Kaya nakakapikon if ganito yung mga IV na receive namin sa floor, tapos may mga IV fluids. Kasi every time na magbe-bend siya, kailangan mo pumasok sa room para i-click yung restart button. Para lang mag-flow ulit. Or sabihin mo pasyente na keep lang arm straight. Pero if natutulog guys, gagalaw at gagalaw talaga sila, di ba? Ang unang suggestion namin guys, pag dumating yung mga cases na ganito, so offeran ko na mag-insert ako ng IV. And usually, dito pala guys, hindi sila maghihilig mag-insert ng IV dito. Hindi. Mahilig sila mag-insert from onwards here, packet. Especially itong area na to, favorite talaga nila yan dito. Okay. Unlike back sa atin, di ba? So if may mga time kayo, practicing yung mga patients nyo na dito rin mag-insert or dito. Para at least, medyo ma-practice yun na yung skill dyan pa lang. Pero okay lang din naman guys, if dito kayo mag-practice. Kasi mas mabait mga tao dito. Lalo naman sa insertions, okay lang eh. Parang, it's okay, just insert another arm. Just insert on the other arm, parang ganun. So, walang problema guys. Mas okay mag-insert dito kaysa back sa Pilipinas. Kung saan yung parang ini-interview ka muna. Kung okay ka ba mag-insert, magaling ka ba mag-insert. Wala akong nakarinig na ganun, ever since dumating ako dito sa US. So, rare yung mga ganong tao, guys. Then also, guys, sa mga adult patients, gumagamit din kami ng mga gauge 24. Yes, alam ko pang bata to, pero mga hard stick talaga or mahirap ang insertion. So, yun ang ginagamit namin for our last resort. But kung pwede talaga, gauge 22. Then guys, meron din kami dito yung mga set na ginagamit natin sa Pilipinas wherein ginagamit yung gravity. Yung tipong yung kinakalburate, yung gamit yung roller clamp. Honestly guys, yung last time na ginawa ko yung magbilang ng drops tsaka yung sa roller clamp is I think way back 2013. That long. Okay? Usually ginagamit namin pump na kasi all over. Pero guys, if wala naman talaga pump guys, may iba pa namang options eh. Ang ginagamit namin dito is yung dial up. Yung dial na tinatawag nila dito. Ang gagawin mo lang dito guys, i-turn mo lang. I-turn mo lang sa fluid na gusto mo. Like if 50 ml per hour siya, lagyan 50 ml per hour. If 125 ml per hour siya, ilalagay mo 125 ml. Maximum guys nito is 250. So mas madali siya kasi nga click-click mo lang. Di mo na kailangan yung bibilangin na
for 1 minute or yung 10 seconds, or yung ginagamit natin formula na divided by 4, divided by 2, yung mga ganun. So, dinaanan ko din yan. So, having these things, guys, talagang mas okay. Then next naman, guys, is yung central line dressing. Dito, guys, ginagamit namin dito is yung mga disposable na lang. So, 1 pack, halos lahat andun na. After mo gamitin, tatapon na. Unlike back home, yung ginagamit natin sa mga clinic, yung makita mo yung mga forceps ng metal. Tapos after mo gamitin, kailangan mo pa i-soak. Then, pwede mo na gamitin sa next patient. Dito, guys, hindi uso yung ganun. Mas maganda yung ganito kasi nga, medyo mas malinis talaga siya. And one-time use lang. And guys, dito kayo ang gumagawa ng dressing, okay? Sa mga central line, yung mga PICC line or PIC line, tayo gumagawa nun. Sa mga CVL or central venous catheter lines, tayo nag-dressing nun. Dito sa area namin, wala dito yung mga intern, yung mga medical student, mga ganun. So mostly, ikaw ang gagawa nun. Okay? So dapat i-research nyo kung paano gawin yung mga bagay-bagay na to. At least magkaroon kayo ng idea. Tapos, if makita nyo sa packaging sa set na to, guys, andito yung mga listahan na nakalagay. Para at least may idea kayo kung anong laman nito. Kasi iba-ibang hospital, iba-iba din yung mga sets na meron sila eh. Depende kung saan sila kumukuha. Para at least kung nagpe-prepare kayo, guys, alam nyo mga additional items na kailangan nyo bitbitin papunta doon sa patient's room. Para one time, big time na lang. Then next, guys, is yung dressing na ginagamit namin sa mga areas na yon, yung sa PIC line, yung CVL. So ang tawag nila dito is PICC or /CVC securement. Pero usually ang tinatawag nila dito is yung taga-term with gel pad. Gel pad, guys, kasi tingnan nyo sa gitna, may gel yan eh. Then yung gel na yan, nagko-contain yan ng chlorhexidine gluconate or CHG. So yun yung term hanapin nyo, guys, ha. Yung taga-derm na may gel pad na may CHG. Kasi yung mga dressing na to, guys, it will last for 7 days. And mas sterile sila and mas sealed talaga pag ganito yung ginagamit mo. Pinapalitan namin to every 7 days or if kailangan namin palitan in terms like medyo na tanggal yung dressing niya, nagkaroon ng breach doon sa area na yun, so kailangan mo keep it sterile. Then guys, may instructions naman kung paano gamitin to, which is nasa loob yan. May step-by-step instructions kung paano mo gamitin yung mga bagay-bagay na nasa loob ng pouch na to. Para at least hindi kayo basa-basa magkamali. Also, may iba ring version nito na iba yung itsura niya. So, gagamitin mo to based dun sa itsura niya or yung site kung saan nakalagay yung line na yun. Kasi minsan mga awkward places, hindi mo magagamit yung isang line. So, mas maganda gamitin yung isa. Dito sa US, guys, maraming sizes ng mga BV cuff. Kasi iba-iba yung mga arm length ng mga tao or yung circumference dito. Ito yung mga small size na ginagamit namin sa mga sobrang payat ng mga patients. Tapos itong dalawa na sa gitna, cuff 11. Ito yung normal size na ginagamit namin sa lahat ng pasyente. Pero yung difference nila, yung una po, ito ay may long sa baba. Ibig sabihin mas mahaba. Mas mahaba siya kasi mensa sa mga taon, medyo mas mahaba yung, or mas mataba, or yung mga obese yung circumference nila dito. Okay? Also yung mga muscle na tao. So kailangan mas mahaba. So, if hindi kasya itong dalawa, ang gagawin namin is yung pangatlo na, yung sunod, yung medyo kay kulay pula. Mas malaki to siya, mas malapad. And usually meant talaga sa mga patients na medyo mas obese o malawag dito. Yung mga medyo may maraming nag-fling-fling. Okay? Kasi nga, obesity guys, medyo normal pa dito eh. Then also guys, meron din kami mga BV cup meant para dun sa mga tao na allergic sa latex. Kasi yung unang pinakita ko sa inyo, may nagkukontain sila ng latex. Kaya may possibility na magkaroon ng allergic reactions, diba? So, may ganito kami. And it comes with different sizes. And also, yung mga cuff dito guys, hindi namin basta-basta ginagamit dito lang. Minsan ginagamit namin dito sa braso or minsan dito sa legs, sa thigh niya. Maraming parts na pwede namin gamitin. Unlike back sa Philippines na usually, eto lang talaga tayo, di ba? Then next naman is yung thermometer probe. Ito ginagamit namin dito sa mga machines namin for checking po yung oral temperature. Kasi dito sa US guys, mas preferred nila yung oral temperature eh. Unlike pag sa Pilipinas na nasa kili-kili lagi. Dito ganito. Tapos ito yung ginagamit mo na pang disposable para each person. Okay, para mas malinis of course. Then sa paggamit pala dito guys, yung thermometer probe, ang ilalagay mo is sa baba ng tongue. Then next naman guys is yung urinal. Same lang sa Pilipinas kung yung about sa urinal. Ang tanging difference nito guys is kung kailangan namin mag-collect ng urine, ang gagawin namin is magpo-provide kami ng ganito. And gagamitin lang namin yon, yung sample na yon, if first time yung ginamit yung urinal na yon. If second time niya siyang umihi doon sa urinal yon, tapos kailangan nyo pala ng sample for urine, so ang gagawin mo is mag-provide ka ng panibagong urinal. So ganun yung practice namin. Though for me, parang hindi ako sure na ganun dapat kasi medyo parang unsterile eh. Kasi hindi siya ganun ka-sterile yung mga urinal na yon. For me lang ah. Pero ganun yung practice nila. So,
Sa mga nandito, please comment down below if ganun din yung ginagawa nyo. Para at least may idea ako eh. Then next naman guys is yung toilet hat. Ang slang na tawag nila dito is hat. Okay? If naghihingi yung kasama nyo, yung mga chargers nun na please bring me a hat, huwag nyo bigyan ng sombrero ha. Baka batukan kayo nun. Hat kasi guys, if ibaliktad mo siya, mukha siyang sombrero, di ba? So, ang purpose nito is ginagamit namin sa mga pag-collect ng urine. Sa mga patients, usually sa mga babae. Yung kasi nakaupo, di ba? So, ang gagawin mo is ilalagay mo lang to sa toilet, sa in-between ng bowl, tsaka yung sa toilet seat, tapos andun na siya. Okay? Ipwesto lang maigi kung saan yung usually nadaloy ng urine ng tao na yun. Then, wala. Doon na magpupull yung urine. And ginagamit din namin to for the I.O. purposes. As makita nyo naman dito, may mga linya nakalagay, di ba? Yung calibrations. Pag inila doon, tapon, wash lang ulit, tapos ilalagay mo ulit doon. So, ganun lang ginagawa namin. Also, ginagamit din namin to pag-collect ng poop. So, sa poop, ganun din, ipwesto mo lang or kaya ibaliktad mo yung hat niya, yung shape niya, nasa likod para sakto sa poop area. Tapos, scoop na lang. Okay? Ew, di ba? Joke lang. So, mas okay as compared back sa Pilipinas. Hindi ko sure kung paano kayo mag-collect back sa Pilipinas eh. Ang ginagawa namin before is maglalagay kami ng mga like newspaper para pag poop niya, doon lang. Something ganun. So, at least dito may ganito sila. So, please comment down below kung paano yung kinokollect sa mga patients na jumajeps na nasa toilet. Curious ako, promise. Yeah. Tapos next naman guys is yung bedban. O, di ba? Pink. So, ito ginagamit naman sa mga patients na bedbound na hindi basta-basta maka-transfer doon sa bedside commode. Or in other words, wala masyadong power sa legs. So, it's safer gumamit na lang ng bedband. Tapos, next naman guys is another bedband. Pero ang tawag nila dito is fractured bedband. Kasi para sa mga tao itong may fracture. Yung tipo na hindi basta-basta makapag-angat talaga ng puwet nila. Kasi baka may fracture sa legs or sa hips. So, mas maganda ito. Mas manipis siya, guys. So, pwede mo lang i-slot in sa baba. Though medyo uncomfortable siya, pero ganun pa rin eh. Ganun yung essence niya. So, mas better na as compared doon sa malaking bedpan. Yung kulay pink din, di ba? Then next guys, if mga pasyente ay hindi makakaihi ng basta-basta, ang ginagawa namin usually is straight catheter agad. Yun ang gagawin namin. And dito guys, meron silang set. Urethral catheterization tray. Okay? So, andito na yung halos lahat na kailangan mong gamitin para sa procedures na yun. And tingnan nyo dito sa may gilid guys, andyan nakalagay yung French niya or yung size ng catheter na meron doon sa loob. Then, if ang pasyente is kailangan pa ng mas long-term urinary catheter na meron in place, ang gagawin namin is kailangan mo gumamit ng catheterization set. Okay? Yung long-term. And guys, tingnan nyo dito guys, may dalawang klase set meron na. Meron dito na complete set na, kung saan kompleto na. Ando na yung French catheter sa loob. Tapos, meron namang set, yung kailangan mo palagyan ng ADA catheter. Ibig sabihin, walang catheter involved dito. So dito guys, makita nyo sa drawing pa lang, makita nyo na eh kung saan dito may catheter or yung complete care and saan yung kailangan mo lagyan ng catheter. Also, makikita nyo sa side kung nakalagay yung size ng catheter. If wala yun, ibig sabihin baka most likely wala. And pwede nyo rin naman i-check yung sa mga listahan or yung contents sa loob nito doon sa packaging niya. Also guys, ang maganda dito guys, sa loob mismo ng paper niya is yung instructions kung paano gamitin yung mga bagay-bagay na meron doon. Para at least may idea kayo or may guide kayo during the time na nag-insert kayo ng catheter. Kasi minsan nakakalimutan natin and minsan nakakita natin may mga ibang bagay na hindi natin sanay gamitin eh. So, yung complete care na to, ando na. Siya na magsabi sa'yo, eto, step by step, paano gamitin per equipment. Para hindi magkamali and hindi mag-break yung infection control measures. Also guys, dito pala sa complete care, yung alam mo yung junction ng urine catheter bag, tsaka yung sa Foley catheter, dito guys nakasil. Para siyang may plastic na kulay pula na nakasil na para hindi mo siya basta-basta pwede tanggalin or ma-dislodge. And also, para I think for infection control wise na rin, mas okay yung ganito. Adding to that guys, meron ditong port kung saan pinapasok mo lang yung syringe para if kailangan mo ng specimen. Hindi mo kailangan ng needle needle siya. Ipapasok mo lang yung port doon, tapos i-aspirate mo lang. Ang problema dito guys, minsan wala kang masyadong ma-aspirate eh. So, ang ginagawa namin dito is kinikink namin for like 2 hours from the port area below. I-kink namin yun. Tapos, after 2 hours, balikan namin. Tapos, tsaka namin i-aspirate. Yung mga 50 to 70 ml, okay na yan. Also guys, if wala dito sa listahan niya, per catheter, kailangan namin gumamit ng stat lock. Ang purpose nun guys is para i-hold
yung catheter in place. Hindi kami gumagamit ng tape eh. So yun guys, maliit na pakete na dinidikit mo dun sa leg part niya. Tapos may plastic na medyo movable para mas maganda yung paggalaw. Hindi constricted yung movement ng tao na yun dun sa catheter na yun. The next naman guys is yung Foley Care Wipes. Para siyang wet wipes lang na intended para dun sa Foley catheter tsaka yung sa perineal area. So dito guys, may 6 wipes dito. Tapos may instructions kung paano gamitin. Okay? So both for guys and for female siya. And ginagawa to twice a day. Once sa evening and once sa daytime. After mo maglinis, nakita mo tong pink sticker na to, ang gagawin mo is ilalagay mo doon mismo sa catheter bag niya. May nakalagay doon na day 1, daytime, tapos day 1 din na nighttime na parang naka-moon. So ilalagay mo yung mga stickers doon. So dapat kompleto yun guys para at least na naka-indicate na nilinis mo siya. By right, ganun yung dapat yung purpose nito. Bawat pakete guys, may 5 wipes na meron sa loob nito. Tapos may instructions kung paano gamitin. The next naman guys is yung DD Vacutainer Urine Collector. Sa pakete na to guys, meron dito isang cup kung saan mo ilalagay yung urine. Tapos meron ditong parang towelette para siyang alcohol wipes or maliit na wipe na bago umiinom yung pasyente, ipapalinis mo muna yung either patotoy niya or doon mismo sa perineal area niya para mas sterile. After nyo i-transfer yung urine doon sa loob, ang gagawin mo is i-seal mo ulit. Tapos tanggalin mo yung sticker na sa taas. Tapos makita nyo guys, may needle sa loob. Matulis yan huwag nyo hawakan dyan. Ang gagawin mo is itutusok mo doon yung tubings na yun. Ang purpose ito guys, yung pag nasa loob ng dalawang tubings na to, mas matagal yung specimen sa loob. One tubing maglalast ng 72 hours, isang tubing naman maglalast for 48 hours. Or container, guys. So mas maganda ito, hindi basta-basta mapapanis yung mga specimen na yun. Especially if sa sobrang busy, nakalimutan nyo ibaba yung specimen. Or kaya hindi nababa ng sene nyo, di ba? So may mga instances na ganun. Dito minsan kahit one day na nakalimutan, nagagamit pa namin yung specimen pa rin na yun. Okay? Then next guys is yung NG tubes. Dito guys, hindi uso yung ginagawa natin sa Pilipinas, yung diretso yung hinawakan mo, tapos diretso sa NG tube, di ba? Yung NGT. Dito mas common practice namin is yung continuous NG feeding. Meaning naka-infusion pump siya or yung pump for the NG feeding. So automatic siya and 24 hours siyang running. So mas maganda yun as compared sa ginagawa natin before. So dito guys, hindi na ako nagkakamuscle dahil sa kakaganon sa mga patient na nilalagay mo mga gamot, yung mga matagal mag-drain, di ba? So at least nabawasan ng ganong katoxicity. And dito guys, since tubing nga, may mga iba-ibang tubing sila dito. Ang most common na tubing na meron kami is yung itong dalawang types na to. Isang tubing dito guys is para siyang yung blood transfusion. Yung tipo na may dalawang line, parang white tube. Tapos isa sa normal sa line, isa sa blood. Parang ganun. Pero dito, instead of blood, ginagamit is diretso sa milk. Okay? So may dalawang pouch yun guys. So yung tubig, lalagyan mo ng tubig doon. Tapos lagyan mo ng milk dito. So yung mga Ken formulas, usually ginagamit namin dito. Hindi pareho sa Pilipinas yung mga blended type ginagamit natin. Yung kinukuha pa sa dietitian, ito hindi na. Usually formula milk. And yung mga milk dito guys, iba-iba. Depending sa klase ng milk na kailangan ng pasyente, based sa calories, based sa kung may mga issues sa mga nephro, or mga diabetic siya. So iba-iba yung milk na preferred. So usually ganun guys. So itong kabilang bag naman guys, medyo similar sila. Ang difference lang dito guys, yung isa dito, walang bag. Okay? Yung isa is may spike. Spike, pantusok. Kasi ibang milk products dito guys, it comes with like a IV bag guys. Yung parang pakete na. Kung saan, itutusok mo lang siya or isa-spike mo siya diretso. So may ganitong options kayo. So tingnan nyo kung ano yung milk product na meron kayo. Tapos doon nyo i-base kung anong klase tubings ang gagamitin nyo guys. Okay? And ginagamit namin dito is yung kangaroo pump. Which is talagang big help sa atin guys. Talaga. Ang laki ng difference. Then next naman guys is yung KY jelly or lubricating jelly. Ito guys, of course alam niyo na paano gamitin to. Usually ginagamit namin dito is for yung NG insertion sa nose or kaya sa mga patients na kailangan ng Dulcolax suppository. Ang turon sa amin before sa Singapore is maglagay ng konti doon sa dulo ng Dulcolax tapos ipapasok para mas suwabe pumasok. Kasi nalala ko before may na-complain ako back sa Pilipinas na tinusok na isang staff ko guys. Tapos nasaktan yung bata. Sobrang sakit, kino-complain, ang ending IR. IR guys. Ako yung nurse doon, nagpautos lang ako kasi yung kasama ko babae. Babae yung pasyente. So pinautos ko lang. Ang ending, nagkaroon siya ng IR. So, consent siya to the max. Kate,
So, it's better na gumamit talaga ng KY gel. At least konti lang guys, para at least swabe lang pumasok. Hindi ganun ka-discomfort pagdating sa mga pasyente. Then next naman guys, meron kami ditong specific device para maghawak doon sa nasogastric tube guys. Hindi nyo na kailangan gumamit ng tape, tapos yung puputulin sa gitna, tapos twist, turn, mga ganun, tapos para masecure. Hindi na namin ginagawa yun masyado. Ito na lang ginagamit namin dito. Ang pangalan nito is Hollister Feeding Tube Attachment Device. So, ang maganda dito guys, meron siyang madikit na tape na dito. Tapos, aside from dun guys, if tingnan nyo maigi din dito, meron siya parang maliit na plastic kung saan parang siyang nag-hook guys. Pero hinawakan niya yung tubing na yun. Tapos may specific instructions kung paano mo gamitin yung tape para masecure siya. Okay? So, at least maganda, may ganitong invention na pala. Next naman guys, ang tawag namin dito is non-slip socks. Okay? By the word itself guys, meron siyang maliliit na parts dun sa may sole or sa taas guys na magkukos ng hindi pag-slip. So, madikit siya guys. So, kailangan mong gamitin ito sa mga pasyente na medyo may fall precautions. Also, mga tao dito guys, hindi uso gumamit ng flip-flop sa hospital. Unlike back sa hospital namin sa Singapore, may binibigay kami ng sleeper. Yung pareho sa mga hotel, yung mga ganong klaseng sandal na free lang. Dito guys, walang ganun. Ito yung binibigay nila na parang socks. So, which is okay na rin guys kasi mas madali siyang gamitin and non-slip siya eh. It comes in two sizes. May yellow na maliit, na medyo regular size. Tapos may mas malaki na brown size. Okay? So, usually binibigay namin to sa mga pasyente na may fall risk. So, dito guys, ina-assess yung pasyente nyo kung ano yung risk category na mag-fall under siya. If low risk, medium risk, high risk. Tapos, isa sa mga interventions na yon sa medium tsaka high risk guys, is yung non-slip socks. Okay? So, you have to take note about these things also. And also guys, kailangan mo din nilagyan ng risk tag na nag-i-indicate na full risk yung pasyente na yon. Especially sa mga pasyente na demented o makalimutin or matanda. Kung saan, minsan nakakalimut sila na hindi pala sila dapat mag-step out mag-isa sa kama na yon. Kasi prone sila mag-fall. So maganda na mayroong ganitong label sa kanila para at least kung may makitang ibang staff na hindi in charge dun sa pasyente na yon, alam nila na full risk na yon and pwede nilang samahan or ipabalik dun sa kama na yon. So this is one of the safety features na meron na ginagamit namin dito sa US and also I think everywhere like sa Singapore. So it's a really simple thing but it's really effective guys in a way. The next naman guys is another armband naman. Is yung pink or yung DNR na armband. Kasi may mga tao dito guys, DNR na yung status nila. Pero itsura nila guys, mas mukha pang fresh kaysa sa ating mga nurses. Totoo lang. Yung tipong walkie-talkie, walang problema. Yung itsura na alam mo na wala lang. Pero deep inside pala guys, may mga problema sila na pwede lang gano'n. Tapos mag-cause ng death nila. Like may aortic aneurysm sila na ayaw nila i-opera. So, pwedeng pumutok anytime. So, may right sila na mag-sign ng waiver na gusto nila ng DNR. If may mga ganitong pasyente guys, tapos nakita nyo ng flatline, please, wag nyong i-CPR yung mga ganitong tao. Kasi nga, naka-DNR status sila. If you do so, nag-go kayo against sa will niya na will die peacefully and mag-go kayo against sa law, legal-wise. So, medyo magkakaroon kayo ng problema dito. So, take note about this. Then next naman guys, itong instant ice compress. So ito guys, nakalagay dito for perineal use. Pero ginagamit namin to, hindi lang para dun sa may perineal area. Mostly para patients na may masakit yung part nila or yung parang may bugbog mga ganun. So minsan gumagamit kami ng ice or yung masakit yung ulo. Ang gagawin lang dito guys is, hindi mo to siya kailangan i-ref eh. Kahit saan mo siyang ilagay, ang gagawin mo lang is, kunin mo siya, tanggalin yung plastic cover niya, tapos press mo lang siya para pumutok yung sabi parang fluid sa loob na para mag-mix. After nun, mag-start na siya maging malamig. So after nun, pwede mo na ibigay sa pasyente kung saan gusto niya ilagay, like sa head or sa nape or sa mga taong may fever. So ito yung binibigay namin. Then meron kami ditong tissue or tawag nila Kleenex, okay? Kasi yung unang time na narinig ko, nag-request sa akin na can I have a box of Kleenex? Ang pagkaintindi ko guys is napkin, yung pambabae, yung pang menstruations. Sa isip-isip ko kasi guys, 90-year-old na yung pasyente ko eh. So nagme-mens ka pa ba, Lola? Gusto ko sabihin ng ganun. Hindi ko alam, Kleenex pala is yung tissue. Okay? Hindi niya naman sinabi tissue eh. Tissue lang alam ko. So, bloopers. Tapos ito naman guys, ang tawag namin dito is yung vomit bag. Okay? By the word itself guys, pang suka lang siya. At least meron na ganito guys. Hindi na kailangan kumuha ng plastic or improvise. Meron mo na binibigay agad sa mga pasyente. Usually binibigay namin sa mga patient na may history of mga BPV or nahihilo. Ilalagay namin sa bedside na lang to. Tapos, if nasuka sila, at least andun na, naka-ready. Diba? Speaking of suka guys, make sure guys, if mga pasyente nyo matanda, tapos may mga dentures sila, tapos nasusuka sila, make sure i-screen nyo kung ano yung meron doon sa may vomit bag. Kasi minsan, hindi nyo mamalayan na sumasama yung pustiso.
Okay? And yung pustiso guys, mahal. Mahal na mahal. I remember back in Singapore na may nangyari sa aming pasyente ganito. Sumuka siya guys. Tapos tinapon lang ng aid namin yung Vavitpag na yun. Hindi niya tinignan. Ang ending guys, kinailangan namin buksan lahat ng basurahan guys. Malaking part ng malaking mga black bags na halos buong room guys. Bubuksan namin para hanapin yung pustiso na yun. So ayaw nyo lang ganung inconvenience. Hindi ko lang sure kung dito sa US ganun din Pero syempre, mapapenalize ka about dun So, it's best to be cautious na lang. Then next naman guys is yung bath wipes. Eto guys, ginagamit namin pampaligo ng pasyente. Wipes lang siya So, meron siyang ilang sheets sa loob na gagamitin mo per limb. So, one sheet per one limb or one area, tapos tapon agad. So, ito na yung ginagamit namin pampaligo. So, hindi dito uso yung ginagamit yung mga bucket of water, tapos papaliguan mo sa bedside. Hindi nila masyadong ginagawa dito Usually, ganito lang. Pero kami, mga Pilipino, minsan, kung may time kami sa gabi, pinapaliguan namin with konting soap and water talaga para mas malinis. And ginagamit namin to for pre-surgical bath sa mga pasyente. In conjunction dito sa mga specific soap na to. Ito ginagamit namin para mas malinis. Like a pre-surgical bath. So, ito yung ginagamit namin. So, lahat ng surgeries guys, bago pumasok sa OR, in the morning or like 6 a.m., papaliguan na namin yan. Paggamit dito guys, lagay mo lang sa bath wipes, wipe sa kanya, let it dry. Walang like banlaw-banlaw or anything. The next naman guys is yung disposable air mattress namin. So, overlay air mattress lang siya. Ibig sabihin, ilalagay mo lang siya sa taas ng kama. Tapos may konting sling lang para mag-hook doon sa may mong bed niya, yung sa foam niya. Tapos ang gagawin mo is gagamitin mo to pump air. Usually mga 40 pumps, mag-inflate na siya. Ganun lang yung kailangan niya May nakalagay naman dito requirements doon sa may gilid niya kung aling pumps yung kailangan mo ilagay o ilang pumps yung kailangan mo ilagay based sa kind ng brand ng gusto mo or kaya gano'ng katigas yung bed na yun. Ang maganda dito guys, disposable. So, ibig sabihin, after umalis ang pasyente, ibigay mo, ipadala mo sa kanya, pauwi. Hindi mo kailangan siyang i-reuse or kailangan mo linisin tapos gagamitin ulit sa ibang pasyente. So, infection control wise, mas okay siya. Ginagamit namin to normally sa mga pasyente na bedbound or kaya yung mga prone na magkaroon ng tawag doon, mga pressure ulcers sa likod. Particularly mga patients na hindi basta-basta nakaka-turn. So, may scale kaming finifill up dito every shift or yung assessment. Ang tawag nila dito is yung Braden scale. So, check mo siya, titingnan mo kung ano yung mga criteria na pasok siya, tapos may scoring system yon. Kung saan, if yung score ng pasyente is mataas, ibig sabihin, hindi siya prone magkaroon ng pressure ulcers. If mababa siya or medyo nasa gitna, so minsan kailangan namin gumawa ng particular na mga bagay to prevent having pressure ulcers. And also guys, nilalagyan din namin sa likod ng mga protective patches or protective dressing. Ang tawag namin dito is Mepilex border. Ito yung heart shape guys, makita nyo. So ginagamit namin ito to prevent as caution. Also kung may wound na sila guys doon sa maliit sa part na yon, ginagamit din namin to para as a form to heal din yun. Nakakatulong din siya para mag-heal guys. Kasi may mga products din sa loob sa Mepilex border. As compared with Limidalone. Tapos may ibang variation sa, minsan may Alevin, or minsan itong Mepilex border EG. Ito rin yung ginagamit namin. Particularly if may konting slough na makita dun sa wound na yun. So ginagamit namin itong green na to. Pero it really depends from institution to institution. And FYI guys mahal to. Medyo mahal yung mga ganitong dressing or yung mga protective dressing na to. Kaya if charge nito sa mga pasyente na isa-isa, huwag nyo basta-basta gamitin Particularly sa mga back home sa Pilipinas or sa mga ibang areas na laging charge. Kasi medyo mas mahal siya. Pero pag dito ka sa US, medyo okay lang kasi covered naman ng insurance guys. Next naman is yung parang ruler na ginagamit namin dito. Every time guys na may admission kayo, usually yung ginagawa namin is pinipicture namin yung mga wound. Particularly yung mga pressure ulcers para may baseline kami. And i-document namin sa computer na to or i-upload namin sa computer. Para at least may evidence kayo na ito yung wound niya pagdating. Kasi kung kasukasuhan na, at least may ebidensya kayo, di ba? So, ginagamit namin to. But before that, guys, you have to get a consent from the patient. Okay? Kahit verbal consent lang, sabihin niya na may verbal consent binigay sa'yo, i-document mo. Ibang institusyon nata, guys, may pirmahan talaga So, it really depends. But protection-wise, guys, it's really best na meron kayong documentation about sa wound na yon or about dun sa if nagre-refuse siya, i-document nyo talaga. Okay? And lagyan yung mga preventive measures para at least covered kayo na may ginawa kayo for that particular issue. Then next naman guys is yung needles. Yung needles nila guys dito halos pareho lang sa Pilipinas sa atin. Ang difference lang guys as compared sa previous hospital ko, itong mga ilang bagay. Like itong 3cc syringe na may plastic na needle guys.
plastic ka, ibig sabihin, pag hinawakan mo siya ng diretso guys, hindi ka masusugat. Wala, hindi ka masusugat eh. Ang purpose nito is para sa mga vials pag aspirate eh. Pag tinusok mo dun sa mga vials, yung mga goma sa loob, napapuncture siya. Pero pag hinawakan mo siya, hindi ka masusugat. So safety-wise, it's really good. Pero guys, hindi mo ito ginagamit sa pasyente ah. Huwag mong itutusok ng IM or subcutaneous tube kasi hindi gagana talaga yan, okay? Babatukan kayo. Babatukan kayo ng head nurse pag ginawa nyo yan. Tapos next naman is meron kaming needle specifically ginagamit para doon sa mga ampules. Kasi di ba minsan pag binibreak mo yung ampule, tapos may mga konting fibers na nabibreak eh, na baka pumapasok mismo doon sa ampule na yon. So dito guys, yung needle na ginagamit namin dito is parang may strainer sa loob. Okay? So, safety-wise, mas maganda siya kasi nga, nasa strain siya eh. So, yung naku-aspirate mo lang is yung tubig lang or yung mismong gamot lang. So, which is really nice. Then, yung ibang needles naman dito guys, may mga automatic na autoguard guys. After mong gamitin, i-flip mo lang siya. Tapos, maglalak na siya. So, ibig sabihin, after mong gamitin, hindi siya prone na matusok sa pasyente or matusok sa'yo or maslas sa'yo and magkakaroon ng mga needle stick injury, di ba? So, iniiwasan talaga natin yon. Then next naman guys is yung leg pumps. Ginagamit namin to sa mga pasyente na bedridden or kaya after surgery tapos medyo mas prone sila magkaroon ng or mag-develop ng DVT. So ginagamit namin ng mga ganito. So ilalagay namin to, parang strap-on lang siya sa may legs eh. Tapos after nun ikakabit mo lang yung tubings na nakakonect diretso doon sa pump na yon tapos turn on. So automatic na yung pump niya, magpa-pump ng air tapos siya para siyang balloon na parang kinocompress yung legs mo. In a sense, parang pinipress niya yung muscles mo sa legs para magkaroon ng motion and hindi magkaroon ng mga DVT or mag-form ng DVT doon sa lower part ng legs na yon. Pero guys, if wala kayong ganito, ang ginagamit namin is itong compression stockings. And take note, may mga sizes to. So you have to check the measurements first. Tapos, after nun, tsaka kayo kukuha ng size na appropriate sa patient na yon. Then I think yung mga bagay guys, halos pare-pareho na lang back sa Pilipinas. Or I think my previous hospital, I mean. Again guys, like I said, disclaimer lang ah. Ito mga sinabi ko sa inyo is based dito sa hospital ko lang mismo and based doon sa mga comparison sa previous hospitals ko. So, own opinion ko lang to and own experience ko. If may mga comments kayo or additional information guys, please don't hesitate to comment down para naman mag-exchange of information tayo kasi this is a learning video guys. So, feel free feel free to comment down below, okay? So guys, I hope you learned something from this video. If nagustuhan nyo yung video na to, please comment down below if gusto nyo gumawa ako ng medication type naman or ibang parts na ganitong version. Para at least may idea kayo sa mga bagay-bagay dito sa hospital na to. And also please, click the subscribe button if hindi pa kayo nakapag-subscribe and share naman sa friends nyo. Again guys, thank you for watching. I'm Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. God bless. Bye-bye. Stay safe.